salita ng Diyos. Anong mga benepisyo? Ito yung you stored up eternal rewards. Kapag ikaw ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, nag-iimbak ka ng walang hanggang gantimpala. So, ibig sabihin, walang hanggang gantimpala kapag tayo nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ito yung walang katapusan na pagpapala. Walang complete. Ito yung bilang mga mananampalataya, hindi lamang tayo nabubuhay para sa buhay na ito. Ngunit tayo ay namumuhunan sa walang hanggan. Ibig sabihin, bawat gawa ng pananampalataya, pagsunod, ito ay pagbubukas palad at pagmamahal na ginagawa para sa ating Panginoon Kristo, ay nag-iimbak tayo ng makalangit na kayamanan na hindi maaring mawala o hindi masira. Kaya kapag tayo nananatili, anuman ang mga bagay na pinagkaloob ng Diyos sa atin dito sa libutan, mananatili ito sa atin na hindi mawawala hanggang tayo ay hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Ito yung nag-iimbak tayo ng makalangit na kayamanan na hindi maaaring mawala o masira. Kaya sinasabi niya sa Daniel, chapter 12, verse 3, ang mga umakay sa marami sa katuwiran ay magniningning na para mga bituin magpakailanman. Praise the Lord. So ito yung reward natin bilang mga nananatili. Kaya nga sinasabi dito, ang mga marurunong ay tumutukoy sa mga namumuhay ng may makadiyos na pag-unawa at pang-unawa. Pagkaunawa at pang-unawa. So kaya nga ito'y sinasabi, nagniningning na gaya ng ningning ng kalawakan. Ito'y tumutukoy sa isang nagniningning, walang hanggang gantimpala. So ang mga nananatili sa pananampalataya sa Panginoon at ipinapahayag natin ang salita ng Diyos, lahat tayo binigyan ng otoridad na magpahayag, hindi lamang mga ngaral. Lahat ng sumasampalataya. Kaya nga, kapag ginawa natin ito sa lahat ng ating nai-encounter, ang sabi dito, tayo'y nagniningning na parang bituin sa kalawakan, na tumutukoy na isang nagniningning na walang hanggan gantimpala. Ibig sabihin, hindi mauubos ang gantimpala natin. Na maihahambing sa nagniningning sa langit kapag tayo ay ginagawa natin ito. Nananatili tayo sa pananampalataya. Kaya sinasabi niya na mananatili ang walang hanggang gantimpala sa lahat ng nagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya ito yung sila na nagbabalik sa maraming katuwiran. So, ibig sabihin, kapag ibinibigay natin ang katuwiran sa isang katauhan, ang salita ng Diyos, ay nagtatampok ng pangmatagalang epekto ng gabay, pagsasabuhay sa iba patungo sa Diyos. So, kaya nga, ito yung kapag tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos, marami ang gagabayan ng Diyos, pangmatagalang epekto. So kaya kahit ano mangyari sa sanlibutan, hindi mababalisa ang mga namumuhay sa katuwiran, namumuhay sa salita ng Diyos. Kaya bilang mga bituin magpakailanman, ay nangangahulugan ng walang hanggang kaluwalhatian, karangalan, na binibigay ng Diyos sa lahat ng nananatili sa salita ng Panginoon, isinasabuhay, ibinabahagi. So kaya po, wag po tayo mahiya sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Dahil ito'y makapangyarihang paalala ng buhay na namumuhay sa paglilingkod sa katotohanan ng Diyos at pag-akay sa iba tungo sa Kanyang may walang hanggang kahalagahan. Kaya nga ito'y sinasabi na sila yung mga matatalino. So kaya nga walang kwenta pala ang talino sa sanlibutan kung wala kang alam sa salita ng Diyos. Kaya nga ang pinakamatalino,
ito yung may alam tayo sa salita ng Diyos. Kaya nga, thank you Lord. At matalino. Salamat. Kaya silang matatalino ay sisikat na parang ningning sa kalawakan at sila'y nagbabalik sa marami sa katuwiran bilang mga bituin magpakailanman. So ito yung mga taong naglilingkod, nananatili at ipinapahayag ang mabuting balita. Hindi lamang preacher ang nagpapahayag sa lahat ng sumasampalataya. Kaya kung sino yung nakaka-encounter mo, ang pag-uusapan ay salita ng Diyos. Ang iisipin ay salita ng Diyos at ang isa sa buhay ay salita ng Diyos. Dahil ito yung matatalinong ginawa ng Diyos na sila ay sisikat na parang nagniningning sa kalawakan. Ibig sabihin, ikaw ay magliliwanag sa sanlibutan dahil sa pagpapanatili mo, paglilingkod mo, at pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya ito yung mga mensahe na sinasabi sa banal na kasulatan na ito yung preaching the gospel, the benefits of preaching the gospel. So yan yung mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin. Kaya tayong lahat ay may otoridad na magpahayag na magandang balita sapagkat kapag ginawa natin ito, nag-iimbak tayo ng walang katapusang gantimpala bilang mga mananampalataya. Kapag ginawa natin ito, tayo ay mananatili, anuman ang binigay ng Diyos sa atin, mananatili sa atin ang gantimpala ng Diyos dahil tayo'y naglilingkod, isinasabuhay, isinasaisip ang bawat salita. Kaya kapag ginagawa natin ito, tayo ay ang spiritual na paglago. Ito yung nagiging higit tayo na katulad ng ating Panginoon Kristo. Nagiging katulad tayo ng ating Panginoon Kristo kapag ginawa natin na tayo'y nagbabahagi ng salita ng Diyos. Isinasabuhay. So kaya nga mahalaga ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo dahil ito yung benepisyo na makakamtan natin kapag tayo ay sumasampalataya, isinasabuhay. At kapag isinasabuhay natin ang salita ng Diyos, nananampalataya tayo, tayo ay sinasabi dito na iniligtas tayo mula sa kadiliman tungo sa liwanag at mararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng gumagawa ang Diyos para sa atin. Dahil iyan ang mga benepisyo sa pagbabahagi natin, pagsasabuhay, pagsasaisip ng bawat salita ng Diyos. At kapag ginawa natin yon, tinutupad natin ang pagtawag ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat bilang mga mangangaral, bilang mga mananampalataya.